Rumaragas ang pagpupala sa atin lahat. Para sa ating pang-araw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 22, simula versikulo 16, mga versikulo 17. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay narahuyo at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at ibibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ng babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. So, ang passage ito ay patungkol doon sa Old Testament law or rule. Patungkol naman sa mga kadalagahan o yung mga babaeng wala pang asawa. Oo, totoo, marahil, totoo na biblical principle na lang natin ito ngayon. Pero alalahan natin na ang justisya ng Diyos ay mananatiling katulad noon at magpahanggang ngayon. Remain the same pa rin yung justice ni Lord. Hindi yun magbabago. Kaya dito sa passage na to, makikita natin dito na ito talagang passage to para dito doon sa mga kadalagahan. Na syempre, sa panahon natin ngayon, alam mo, majority sa mga kadalagahan, may mga boyfriend, di ba? So, kung magkataon man na yung boyfriend mo ay niyayaya kang gawin ang ginagawa ng para lamang sa mag-asawa, ay naku, kailangan matuto kang magsabi ng no. Kasi hindi pa dapat. Tandaan mo na ang pagsabi mo ng no sa iyong boyfriend para lang kasi yung boyfriend mo niyayaya ka niya maybe just to satisfy yung kanyang lust. So delikado yan, hindi yan pagmamahal. Kung mahal ka talaga niyan, papakasalin ka muna. Kaya kayo mga kadalagahan, ang pagsabi ng no sa boyfriend ay hindi kasalanan. Okay? Pero kasalanan ang pangangalunya. Kasalanan ang pagiging prostitute. Kasalanan kung ang ibinebenta mo na ay yung sarili. Kasalanan yan. Pero ang pagsabi ng no sa boyfriend ay hindi yung kasalanan. Kasi bago ka, so, sa mga kababaihan, single man o married, bago kayo yayain ng asawa nyo o ng boyfriend nyo, dapat may consent. Pero ang consent hindi binibigay sa boyfriend. Ibinibigay lang yan sa asawa. Kasi hindi pwedeng mag sexual intercourse nang walang consent or else rape yan. Diba? Dito sa Pilipinas, pag walang consent, rape yan. Pwede kang makulong. Kahit pa kayo mag-asawa. At mas lalong hindi pwede kung kayo magjowa pa lang. Dapat kasal muna. Diba? Kaya mas mabuti pa rin na panatilihin nyo na lang ang inyong purity hanggat hindi pa kayo kasal. Mas mabuti nga yun, diba?